Ano mga kapatid, game na ba? Tatapusin ko na itong review natin sa All-Star song na LFS 48 Founding Year Anniversary song. Halika nang sumama, ilabas mo ang dugo ng sarapa, kapit-bisig sa pagtulong sa kapwa, at sabayang maglingkod ng walang sawa. Halika nang sumama. Madami din tayong oras na ginugol dito sa ating mga kapatid. At yon ay aking hindi pinanghihinayangan dahil ang ating mga kapatid ay napakaganda ng ginawa. Ang mga nasa likod niyan, ang mga utak niyan, yun ay napakahusay. Kumbaga, it's not just the talent, kundi yung mga nasa likod. Yan ay mga napakalaking parte din yan. Sila Brad Rustan, sila Brad Mux, hindi ko pa alam kung sino, si Brad Hannibal, Brian Santos, Caballero Clothing, meron pa mga iba-iba dun sa credits, di ba? So yung mga inyong ginawa na partisipasyon ay talagang dapat talagang nating bigyan ng pansin o i-recognize, di ba? Bigyan natin yung kredito na nararapat sa bawat isa, dahil ang mga kapatid ay inyong pinasaya. Binigyan nyo sila ng pakiramdam na ito ang kapatiran ko, mahal na mahal ko. Lalo na minahal ang kapatiran dahil sa kantang yan. Nadagdagan, hindi lang yan ang dahilan, pero kumbaga yung oras na para bang merong mga brothers tsaka sis na parang may hinahanap na kakulangan, parang napunan na dumating yung kanta niya nang nagplano kayo. So ano ko na to, tatapusin ko na ito nga, kagaya ng sinabi ko, i-review ko sila isa-isa na kung ano yung napansin ko. Siguro konti na lang to. So okay, umpisa natin ha. Pangalandakan na ikaw din ay kabilang sa So umpisa natin kay Utol Psycho Sid. Tatapusin natin yung part niya. Tapos magsasalita ako kung anong pansin ko tungkol kay Utol Psycho. Hindi ko siya kilala ha. Ni hi, ni hello, wala. Nakikita ko lang siya, sobrang busy niya. Kapit-bisig sa pagtulong sa kapwa, at sabayang maglingkod ng walang sawa. Halika nang sumama, ilabas mo ang dugo ng sarapa, kapit-bisig sa pagtulong sa kapwa, at sabayang maglingkod ng walang sawa. Itaas mo ang simbolo ng ating upo, kapatirang binuo ng asulat ginto. LFS pinalaganap saan man sa mundo, sa dami ng magpapatunay doon isa na ako sa mga taas noong sarapa. Mula sa Gamayota, Maharlika at Tahol, makasama ng barkadang tinuring kapatid, kasanggalagi sa kalsada. Nagtinaha ko kahit aputin pa ako ng umaga. Kaya kung ano ako ngayon ay dahil sa gabayo, mahigpit ang mga kamay, pagkakaisa, respeto at taglay, dala-dala palagi sa pantangayin at tadhana, ang makatulong sa kapwa, makapagbigay na ligaya. Yan ang dahilan na nakita, tara saan ba tayo bibisita? Okay. Nakita na natin, natapos si Utol Psycho Sid. Ano napansin ko kay Utol Psycho Sid po siya, yung ano niya, yung itsura niya, mukha siyang astig. Astig yung ano niya, yung dating niya, yung presence niya. At saka bakit siya nilagay sa una? He will set the tone, kumbaga sa kanta. Kaya siya yung nasa una. Kasi pag ikaw, kumbaga sa rambulan sa grupo natin, di ba, mga SRB, siya yung starter. He will set the tone, tas lahat tayo papalo. Di ba? Pag lumusob na si Psycho, lusob na rin tayo. Wala nang awatan to. Kumbaga, gano'n yan eh. So ano siya, starter. Siya ang mag-set ng kung paano tatakbo itong kanta.
Ayun ang pansin ko sa kanya, mga kapatid. So, maiksi lang, maiksing lang. Pero yung yung itsura ni Brad Psycho Sid, talagang, yung mukha, yung kung tumingin, para talagang yung bruskong-brusko, di ba? No? Makatulong sa kapwa, tapos nakasalamin, di ba? Magbigay ng ligaya, ganon, di ba? Kaya yung mga Brad, kailan ba tayo saan ba tayo bibisita? Talagang yung niya, yung lyrics niya is about parang barkadahan. Kasi nga sabi niya, di ba, magbabarkada sila na nag-SRB. So mga laman sila ng kalye, nagpupuyat hanggang umaga, tapos ayan, yung visiting. So talagang siya, talagang tingin ko is laman ng kalye, si Utol Sid. Hindi masama yun, dahil ako laman din ako ng kalye. Lahat naman tayo, di ba? Yun naman sa Pinas Talagang barkada is brotherhood. Okay, punta tayo kay Utol Shiva. Balik lang tayo ng konti. At ang pagbigay ng ligaya, yan ang dahilan na nakita. Tara saan ba tayo bibisita? Bilang sarap ang tagigenyo, nagmula sa Gama Delta, may pusong kabalyero, tatlong prinsipyo ang bader, ang tangan-tangan sa aking kamay na di makukubili, kasi ang nanimbag dahil sa nag-iisang miti na mapalawak pakabate, kinagis na kardinal. Di sa dami kong pumasok, yan ang lakang tradisyonal. Lapis ko na minahal, niyakap ko bawat doktrina, hinaran sina ulo, sina puso ang pamana. Lapas na amang di tumigil ang pagbabahagi sa komunidad, dapat ang servisyo asahan palagi sa kapatiraming kredibilidad. May kalidad pagkat hindi nahilaw sa pagkahubog, sapat ang kaalaman sa panayam, kaya palagi isip malusog. Lagi batok, pangalan ng kapatiran sa kawagawa, ligas na matulong ay mga Diyos, mga sarapan na laging ang tumulong sa kapot na walang kapalit. Dahil alam nyo naman na legit, turingan namin magkakapatid, tila lupit na di pa papatid. Tangan, lupit, ang lulupit. Grabe sa lulupit ng mga to. Kaya parang walang katapusan na review, okay lang, Kasi marami kang mapapansin as the time, parang habang tumatagal, parang lalo kang merong ibang mapapansin pag sa kada pakinig mo. Pero ito si Utol Jomel Relox, si Shiva, Brad Shiva ng Gamma Delta. Yung niya, yung boses niya parang ang talas. Yung parang bagong hasang kutsilyo. Yung tunog ng boses niya. Tapos siya, parang sanay na sanay mag-rap. Parang nakangiti Parang o baka ganun lang talaga yung mukha niya, kala mo nakangiti. Si Utol Shiva si Utol Sid gumaga, Talagang kala mo, di ba? Parang monster yung dating. Parang talagang bruce. Kasi Utol parang nakangiti siya nagrarap. Pero yung konting ngiti lang, hindi ganun. Parang easy kay Utol Shiva yung pagrarap. Yung pag double time niya, damn, ang tindi. Tapos si Utol Shiva pala talagang isang batikang manunulat sa sining ng pagrarap sa hip-hop. Talagang noon pa man sumasali sila sa mga rap contest. May pinakita pa nga siya sa akin mga picture, puta sila Tezuka, si Tezuka, tsaka sino ba yung kasama niyang mataba, si Akabane. Puta tinatawag ni Brad Benny yan, Dolphy at tsaka Bandolp. Si Brad Tezuka si Dolphy, si Brad Akabane daw si Bandolp. Brad Benny Garcia, Bat 76 yun, mga tol ng Alpha Dangwa, kung saan nagmula ang tinatawag na Tracy Judas. So anyway, yun ang pansin ko, yung boses ni Brad Shiva, ang talas parang bagong hasang kutsilyo. Yung talas niya. Alam mo yung tunog nun pag hinahasa? Ganon. Tapos di ba yung talas ng kutsilyo, parang nakakahiwa. Okay, so let's go to Lord Moises. Balik lang natin ng konti.
tumulong sa kapwa na walang kapalit. Dahil alam nyo naman na legit, turingan namin magkakapatid. Tila lupit na di mapapatid. Lumalaganap ang kapatiran kong dala. Lumalagablab ang aming pagkakaisa. Tangan lagi ang respeto, inalingan ang prinsipyo para lang maging sagrado. Mata mo ang pagsaludo sa lahat ng kapatid. Nais nang ipabatid, kabutihan ng atid at ito'y hindi lingid. Sa kapwa at sa bayan, lalo na sa kabataan, magbigay ng kasiyahan tungo sa kinabukasan. Sa lamang ang isipan, lagi ng pangalandakan na ikaw din ay kabilang sa sarabang kapatiran. Tumatak na sa Pinas, nagmarka ng malakas. Sa yabat, nagbakas ng mataas na antas. Likas sa aming batas ang makadiyos bilang sarabang kabalyero niyang tapat na popular sa bawat masa. Kilala ng bawat bata at maging matatanda. Taas noon na napabilang sa chapter ng kaliwa. Okay, sa papasok na pala ulit dun si Utol Psycho. So talagang si Utol Psycho ang pinaka-leader ng grupo. Siya nag-set ng tone, siya kakanta ng chorus. Ang ganda ng boses ni Utol Psycho Sid. Mababa siya pero ang ganda ng pagkanta niya. Okay, ano pansin ko kay Utol Moises? Pansin ko kay Utol Moises, para siyang gigil. Alam mo yung bigay na bigay, yung galaw, yung parang pagsayaw niya, yung gumagano. Tapos yung pagbigkas niya, talaga yung R niya, ganun talaga. Yung pagbigkas niya ng salita is todong bigay. Alam mo yung parang dudurog ng bato. Kaya niya, kakagano ni Utol Moises, kaya niya dumurog ng bato. Talagang bigay na bigay. Yung ano niya, yung paraan ni Utol Moises ng pag-deliver. Dito sa kantang to, ewan ko sa ibang kanta, hindi natin kasi ganong nire-review kasi ito talagang tinutukan natin. Kasi nga itong kantang to is maraming natuwa. Mapabata, mapamatanda. So yun ang pansin ko kay Utol Moises. Talagang paborito ko yung lumalaganap ang kapatiran kong dala. Lumalagablab ang aming Tsaka si Brad Moises, siya yung merong mga malalalim na salita na ginamit. Siya ang merong pinakamalalim. Makatang makata ang dating ni Utol Moises. Siguro dahil sa pagiging Kabitenyo na yung Kabitenyo, mga panahon nila Aguinaldo, mga makakata yan, di ba? Mga makata. Yung parang pag nagsilta, kala mo tumutula. Tapos yung pagiging makata ni Utol Moises, yung may angas. Kasi nga, yan yung hip-hop ngayon. Yan ang mga makabagong makata. Yung gigil ni siguro parang dito gigil talaga si Brad Moises. Talagang gusto niyang ibigay lahat para sa kapatiran. Okay, let's go to Utol Leon Lima. Matatanda, taas noon na napabilang sa chapter ng kaliwa. Ay, siya pa pala. Utol Psycho pa pala. Okay. So, no problem. Nakalimutan no? Halika nagsumama, ilabas mo ang dugo ng sarapan. Kapit-bisig sa pagtulong sa kapwa. At sabay maglingkod ng walang sawa. Bawat isa sa kapatiran ay merong katangian. Doseng hiyas na tinatak, merong katangian. Bawat isa sa kapatiran ay merong katangian. Doseng hiyas na tinatak sa ating isipan. Mapagkakatiwalaan at tapat matulungin. Pala, kaibigan, mabait, masunurin. Magalang at malinis at tunay na matapang. Masiyahin, matipid at kagalang-galang. Ang bumubuo sa aming pagkatao. Walang bayad serbisyo, lahat disiplinado. Halika na sa sirkulo na aming binuo. Tayo nagpagsama-sama sa dugo ng kabalyero. Hindi makaramihan, pero lahat solido. Pagkapantay-pantay sa amin talagang pulido. Libro na binuklat na aking sinaulo. Mga turo sa akin na talagang isinapuso. San Pedro, Laguna, aking pinanggalingan. Pay Delta, aking chapter, aking ipagsisigawan. Ang ganda ng sulat ni Utol Leon. Alam mo yung sulat ni Utol Leon, ang daling intindihin. Kaya talagang parang doon tumayo yung balahibo ko kasi intinding-intindi. Parang kasi nga
yung 12 Jewels, tinagalog niya, di ba? Tapos binanggit niya lahat sa kanta. Pinokos niya yung ano ron, yung kanyang sulat dun. Mostly sa 12 Jewels na Tagalog. Ganda. Yun ang pansin ko kay Utol Leon. Tapos yung pag-deliver niya is saktong-sakto. Swabing-swabe. Hindi malalim yung sulat niya. Hindi ko kumpara, kung ikukumpara natin kay Utol Moises. Si Utol Moises siguro talagang pinagpuyatan ng sobra-sobra. Nag-research talaga ng mga magagandang salita. Mga salitang maraming hindi makakaunawa. Para sabi siguro ni Utol Moises gusto niyo makinig sa akin, kailangan talaga pakinggan niyo ako ng maigi para maunawaan niyo yung mga ano. Pero ito si Utol Leon, swabing-swabe. Nga pala, no, si Utol Leon, meron siyang pinagdadaanan ngayon. Utol Leon, nakikiramay ako. Ito si Utol Leon. Nung inumpisahan ko tong review, yung isa-isa, sa 4 na message ko, siya ang unang nag-reply. Si Utol Leon. Tapos lagi siyang nanonood sa sa video. Nagko-comment na swabing-swabe. Utol Leon, yung bitin na reels mo, Utol, aabangan namin yung yung kabuuan. Ang ganda nun. Kasi mahilig na ako sa mga love song. Mga love song rap. Yan nahilig ko, hindi na yung mga ayaw ko na ng mga gano'ng hindi naman sa ayaw ko, makikinig pa rin ako nun, pero talagang I prefer yung mga love song. Kita nyo yung sa kanta ng ka-chapter ko, yung Buti Ka Pa, yung kanta ni Lord Moises na Pag-ibig ng Saraba, yan, mga lagi yung pinapakinggan sa kotse. Tapos yung kanta ng yung Hugot na kanta nila Utol Shiva, yung Hugot, pinapakinggan ko sa kotse yun. Tapos yung kanta ni Abaddon, yung Isang Buhay, yung ganda nun. May piano, no? Parang reggae. Ting, 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 ting. Ganda. Tsaka yung lyrics niya is parang parang religious, may pagka-religious na. Kumbaga yung tao nagbabagong buhay. Okay, yun yung pansin ko kay Utol yun, swabing-swabe, gumalaw. Pati yung niya, kilos niya, swabing-swabe. Mahaba din pala to. Okay, let's go to Utol Rish. Ginalawa ng pangako na sinumpaan. Hindi na sayang ang tinurong bitbit kong kaalaman. Handang ipasa sa mga bago, maging ehemplo at hindi ikukubli na may dugo na kabalyero. 1975, taon ng makasaysayan nung maisilang sa baste ang isang kapatirang magmamarkahan ng layunin at hindi ng gulo. Marami man naging hadlang, ito'y hindi hininto. Napayabungin ng daladala at mas palaganapin. Dosing hiyas at tatong prinsipyo namin. Serbisyong hindi ko sukat akalain. Mababago ang imahe, direksyon na tatahakin. Kahit saan ka mapatpad may kapatid na aagapay. Bukas ang palad at nakahanda na umalalay. Iisang adikain para sa iisang nasyon. Walang ibang isisigaw, biba saraba lang din yun. Okay, puta, swabe rin to si Utol Rish, yung boses niya, ang baba, Tsaka yung, siya, yung parang relax na relax. Sobrang relax niya. Tsaka yung, mo sa boses niya, yung tono ng boses niya, parang anong pagrarap niya, parang relax na relax lang. Hindi ganong si Brad Moises talagang gigil, di ba? Dudurog ng bato. Si naman, si Utol Rish is soft, kumbaga. Mas soft kaysa kay si Utol Leon Lima, swabe, di ba? Mas swabe gumalaw si yung para bang hindi siya ganun. Tsaka yung boses kasi ang baba na cool na cool. Si Utol Rish. Tsaka mukhang bata tsaka guwaping. Ilang sis ang nag-message sa Utol Rish. No, baka may pamilya si Utol Rish, wag natin biruin ng ganun. Pero kung halimbawa single si Utol Rish, di ba? Tingin ko yung mga yung mga sis may message kasi kumbaga may dating di ba? May dating, tas yung boses niyang gano'n na cool na cool, no? Tsaka matangkad si Utol Rish,
Kala ko mukhang maliit kung titignan mo, pero matangkad pala siya pag tumabi na siya sa mga kapatid. Matangkad siya. Ano ba height mo, tol? Utol Morris Egasan. So yun ang pansin ko kay Utol Rish. 20 minutes na, nasa 5 pa lang, nasa 5 pa lang ako. Okay, next is Utol ESJ Martin, ang aking ka-chapter. Maging pinuno, maging kaibigan at magserbisyo. Tatlong prinsipyong itinatak na sa aming puso. Doseng hiyasang tinuring ko na kurso. 4 na bituin at sibing ang mga guro. Mula simbahan ng San Sebastian, kung saan isinilang ang kapatiran. Taas noo kong ipagsisigawan, nadugong sarapato sa puso at isipan. Kabalyerong baluti ang panlabas sa panloob ay ang pagtulong at serbisyo ay likas. Kapatiran na laganap sa Pinas, disiplinado dahil sa aral na turo ng hiyas. Mula sa Intra hanggang sa General Trias, dito sa Cavite mas dumamit lumakas. Alpha Epsilon banderang tinaas, J. Martin, produktong galing sa taas. Ang lulupit niyo mga tol. Puta, ang hirap i-review. Ang hirap. Ito si Utol Ito, let's get back to business. Ito si Utol Kachap. Lalo ako naging proud na maging Alpha Epsilon dahil dito kay Utol ESJ Martin. Tol, salamat. Pero ito ang napansin ko sa kanya. Ang datingan sa akin ni Utol ESJ Martin is street na street. Ito yung parang kapatid natin na laging nasa kalsada, nasa kalye nakatambay, yung forma, yung kilos niya sa pagsayaw, yung sayaw ng habang nagra-rap yung sumasayaw, di ba? Siya yung parang tipong street hustler, or sa Amerika street hustler. Ganun. Parang kumbaga ito yung mga nasa grupo nila Tupac Shakur, parang West Coast ang kanyang dating, na mga cool na kulang rapper dun sa West Coast. Iba sa East Coast. Sa East Coast talagang rap na matindi, mga hardcore ang mga New York. Ako East Coast ako, tabi kami ng New York. Dito ang mga hardcore na doon mga gangster talaga na cool, no? Parang kasi California, ganun sa California, parang easy going sila ron Ang saya nga ng mga Pilipino ron, kinaiinggitan namin yung mga Pilipino doon dahil ang sarap doon sa California. Kumpleto sila doon. Para silang nasa Pilipinas. So, ganun ang pansin ko kay Kachap. Siya? Street. Lahat sila street, pero itong ka-chapter ko, kumbaga, mawawala na yung iba. Tingin ko itong ka-chapter ko, nandun pa din sa street. Parang ganun ang niya, parang yun na yung kanyang tahanan. Kasi sa forma Teka, tignan ko nga ulit yung forma. Yung forma lang, hindi ko pa tutugtugin ulit para maging fair tayo. Ayun, siya lang yung may kwintas, Sino pa may kwintas dyan? Diba? Siya lang yung may bling-bling. Si Kachap. Kasi ganyan ang mga rapper, alam niya, may mga bling-bling yan. Parang dati si Mr. T sa The 18, no? Daming kwintas. Pero hindi, ang mga hip-hop hindi ganun karami. Minsan isa lang, pero ang kapal ang mga hip-hop dito. So, yun, si ka-chapter ko lang ang may bling-bling. So, yun, yung parang niya, kanyang kapansin-pansin sa kanya. Okay, so let's move to Utol Element 1. Tinaas, J. Martin, produktong galing sa taas. Ibigay mo 100%, galawan mo palagi wag ihinto. Para sa ating kapatiran na ito, lagi kong tinatanging na mahal pa ko sa ginto. Pakitaan mo yung di naniwalang mga pre sa ating tanging kapatiran. Pakisama din kasi lagi natin nauwi sa ating mga natulungan. Dahil dito nakilala ang sarapan, lumaganap at kumalat parang sakit na kahawa. Di magtataka bakit solido pa, meron kasi na pusong umaalab di nawala. Bakit natiling matatag pa, tangi pagmahal lang, sa saraba ang sekreto din. Mga latay na lumapat sa ating mga balat, kaya dapat nating mahalin.
Ang tanga na. Damn. Utol Element talaga. Talagang hayop yung style. Gusto ko yung ayan yung pakitaan natin yung mga di naniwala mga pre yung gumaganon siya. Hayop na galaw yun. Pre yan. Gusto ko yung galaw na yun. Tsaka yung pagpasok ko siya yung gumanon siya tapos biglang ibigay mo sa gusto ko yung galaw na yun. So matindi yung gumalaw si Utol Element 1 talagang kasi nga Republican to eh. Republican family pala to eh. Kumbaga noong mga 2000 nung pumutok yung flip top, yung Republican na yan, kilalang kilala yan, di ba? Kilalang kilala. Pero tinanong ko si Utol Element, Utol Element, ikaw ba pinakamatanda sa lahat? Parang hindi. Si pala, sila Utol Sid sa edad. Tingin ko. Ako tingin ko si Utol Sid. Psycho Sid. Tas si Shiva. Pero dikit-dikit lang yan. Tingin ko silang tatlo. Silang tatlo ang pinaka dyan, matatanda. Pero tingin ko parang si Utol Sid ang pinaka. Kumbaga ito yung tatlo. Diba? Ito si Utol Sid, tas parang pantay siguro si Element at saka si Shiva. Ito talaga sila Utol Element sa experience. Buti ang ganda ng pwesto niya. Naprotektahan niya yung mga susunod na mga baguhan sa kanya. Naprotektahan niya yun. Kumbaga, nauna yung dalawang may pinakasikat na mga kanta. Tapos sinundan nila Utol Moises, pwede rin yan talaga. Sila Utol yun. Kasi pero kaso parang mga, sila mas batang kapatid, diba? So talagang tingala pa sila dun sa dalawa. Tapos hanggang kay Utol Rich, J.S. Martin. Si Utol J.S. Martin, ang ganda nung kanta niya ngayon, yung Buti Ka Pa. Gusto ko yan. Tingin ko ito si Utol J.S. Martin. Sana mapansin kayo lahat mga kapatid. Pero yung kanta ni Utol J.S. Martin, ang ganda. Yung Buti Ka Pa. Hindi mga kapatid ang kasama niya ron, pero syempre, supportahan ko yun dahil andun siya. As long as merong kapatid, considered ko yun na part ng SRB music or SRB rap. So ito si Utol, napakahirap nung niya, yung kanyang sentence construction. Yung parang binabaligtad yung may pusong umaalab, di nawala. Di ba? Yung parang shinortcut niya, hindi nawala. Parang niya yung shinortcut na di nawala. Tsaka yung yung rhyming is simple pero pag dinili, yung paggaling sa kanya, yung sa part na ginagawa niya is gumaganda eh. Di ba? Kumbaga, kaya ni Utol Element na pagandahin yung isang bagay na hindi ganong maganda, gagawa, siguro titignan niya, pag-aaralan niya, okay sige, let's go, subukan natin. Kaya niyang pagandahin yung isang bagay na kulang sa ganda. Pero dahil sa sa galaw niya, yung sumasayaw siyang galing eh. Galing sumayaw ni Utol Element. Na nasabayan pa ng paraan ng pag-rap niya. Pero gusto ko yung gumanon siya. Ating pakitaan ng mga dinaniwala mga yung mga pre. Gusto ko yung part na yung gumanon siya. Okay, let's go to next. Utol Element. Ito si Utol Element, panay din like nito sa mga post ko. Bagay lahat naman. Lahat sila nagla-like na sa akin, pati si Brox, si Brokwesa, si Utol Seaman, si Ferrer. Okay, let's go. Continue. Sumama, ilabas mo ang dugo ng sarapa. Kapit bisig sa pagtulong sa kapwa. At subayang maglingkod ng walang sawa. Halika nagsumama. So ito yung part ni ni Utol Sid na okay, let's calm down, let's tayo, time out, tayo time play, parang ganun. Makikita mo sa simbolo ang bawat guhit, 37 ang tumayo upang maiukit, 3 letrang may 4 na bituin sa itaas, pinangunahan ni El Duce ang unang pagkumpas mula 1975 nagsimula ang kasaysayan na kung saan apat nating ama ang
na nagdala tatlong prinsipyo at imahe. Kasaysayan ng sarapang bumatak sa kabalyero. Sama-samang ipagdiwang ang ating anibersaryo. Okay, pinutol ko muna doon. $30. Okay, so ito, si ano naman, si Utol Cypher. Ako, pansin ko kay Utol Cypher is very serious. Yung pinapanood ko yung part niya, ganyan siya. Tsaka parang di siya ngumingiti. Very focused. Tsaka yung pagbigkas niya, napakalinaw. Ang linaw nung kanyang pagsasalita. Yung kanyang pagbuga. Kumbaga, yung pagbuga niya ng mga words. Yung pag-rap niya is ang linaw. Kung halimbawa, kumbaga, i-write down mo, di ba? Kasi gusto mo makabisado. Madali mo makukuha eh. Madali mo siya maililista. Parang hindi ka na kailangan mag-rewind kasi ang linaw nung ano niya. Ang linaw nung pagbuga niya, pagbigkas. Tsaka seryoso. Parang hindi kanya titignan eye to eye, parang ganun. Kahit nakasalamin siya, tingin ko ang tingin niya is focus na focus eh. Kung ano man yung pinofokusan niya. Kumbaga kung ano man yung inspirasyon niya, dun siya nakatingin. Hindi siya nakatingin sa atin. Seryoso. Pero pag nag-message sa akin, parang hindi siya seryoso na yung napakababang loob. Salamat po Kuya Brad. Mga ganun sa akin. Ang sarap matawag na kuya, alam niyo yun. Ang sarap matawag na kuya. Kaya si Brad Indian yung kuya, tawag ko Kuya Indian. Marami tawag sa kanya tatay si Brad Indian. Kasi nga mentor eh. Mentor si Brad Indian. Kaya ang daming tumatawag sa kanya tatay Indian. Tsaka alam nyo yung pagsabi ni Brad Indian ng iho, minamasama ng iba, hindi nyo naiintindihan kung ano ibig sabihin ng iho, no? No. Iho da puta sa Ilonggo. Sa Espanyol. Sa Ilonggo na lang, wag na Espanyol, pero Espanyol word yun. Da puta. Pag ay mga Ilonggo nagagalit, ay da puta. Da puta, gumagay yung mga Ilonggo. Yo, da puta ka to. Ganun yung mga Ilonggo. Yung iho, ang ibig sabihin nun, anak. So, nagtataka ko dun sa iba. Iniiho daw siya. Tawag nga sa'yo, anak eh. Ako tinatawag akong iho. Hindi ibig sabihin, hindi nyo nauunawaan yung salita. Kaya kayo parang nasasaktan sa salitang iho. Ayun ay salita ng mga matatanda sa mga bata. O iho, andiyan ka na pala. Masama ba yun? Hindi. O anak, andito ka na pala. Yun ang meaning nun. Yun ang interpretasyon nun. Sus mio mga kapatid. Okay, so let's go. Let's move to the last two. Ay, medyo ibabalik ko pa ng konti para kasi matindi yung pasok ni ano rito eh. Mang ipagdiwang ang ating anibersaryo. Mali ang kapatid. Kung anong ibinigay, ganoon rin ang kapalit. Iisang minamahal na kapatiran. Pagkamay ng mahigit ang kasunod ay pagtabi sa may dibdib. Respeto at pag-ibig lalo mas pinapairal. Miski na minsan naiinitan ng kalingay, di mapigilan. Naabutan ng mga bawat nagdaratingan. Kamusta mga kapatid na nasa piitan? Kung ano man ang maging kalagayan, nilalaban ng patayin. Lalo kung kinakailangan naman ng hangarin, marami ba rin nagsasabing kabi-kabilaan at waring upang-ularan? Ang lahat ng uluway na pailing na parang batang nakakita sa unang habang ibig at makikita ang resulta kahit saan makarating. Dala-dala ko ang saraba hanggang ako'y ilipin. Grabe yung kilabot na nararamdaman ko. Lalo ngayon patapos na, di ba? Kumbaga patapos na rin ang aking review sa All-Star song. Who knows, maybe that may papansin pa tayo sa mga susunod, pero this is the final review. About 34 minutes na. Gusto ko yung pasok na yan. 2 pasok ang gusto ko. Lahat gusto ko Pero 2 yung gusto ko, yung kay Utol Element, yung kung para siya nag-creep in, biglang gumanon, parang gumanon, tapos biglang lumiko, humarap, no? Parang paside.
Doon muna sa gilid and then humarap bigla sa camera. Tapos ito naman si Utol Play Avenue. Yung gumaganon ganun. Gumaganon, tapos sa dibdib, gumaganon siya. Nagbabounce. Parang ano siya, parang siya bolang dinidribble. Yung gumaganon. Parang tumatalbog, di ba? Tapos yung sa piitan, tinigan. Yung ganun niya. Ang galing, ano? Doon ako yung parang nakaramdam na kilabot nung gumagano na siya. Pansin ko sa lyrics niya yung mayroong ano, yung lalaban ng patayan kung kailangan na wala na tayo ron, tapos na tayo ron. Maaring merong isolation cases na mangyari, baka maaaring mangyari. Siguro it's prepared si Utol Play, pero Utol, let's learn defense and to avoid trouble. Bata pa kayo. Ano na tayo? Iba na ang ating pukusan. Pero okay yun, nasasama niya sa kanta. Diba? Ayoko lang, baka mamaya isabuhay niya eh. Kasi syempre, di ba? No, ayaw namin na matrouble kayo. Alam naman natin yung hip-hop is ganyan, yung life of hip-hop, street talaga, di ba? So iwas kapatid. Yan yung gusto ko kay Utol Play. Tsaka si Utol Play nag-PM sa akin yan nung nakakita niyang na-scam ako. Nagtanong kagad. Sabi ko, Tol, panoorin mo yung ano ko, live ko mamaya, ikukwento ko. Nag-aalala sa akin si Utol Play. So, pasalamat ako sa mga kapatid, no? Yung kinukuya ako ni Utol Cypher, kahit para siyang, alam mo yung parang isnabero. Di ba? Kinuwento ko sa'yo yung ano ni Cypher sa akin, yung PM. Like lang, tas biglang labas yung lyrics. Hindi siya ganong masalita, yung para makipagkwentuhan, makipagbullshitan. Okay, yun na napansin ko kay Utol Play, ano? Ang mga brad natin, lahat may potential. So, keep going. Keep doing what you're doing. Keep going. Maraming trials, pero huwag tayong papatalo sa mga pagsubok. Gawin natin kung ano yung pinakamamahal nating art form. Basta yung pamilya natin is lagi nating kadamay kasama. Huwag natin silang iiwan sa lahat ng ating lakad. Kahit hindi natin sila kasama physically, yung heart natin and mind natin, lagi nating dalhin ng ating family. At hindi tayo maliligaw. Tsaka syempre yung sa taas. Automatic na yan. Hindi ko na kailangan banggitin yung lagi sa taas. Alam nyo naman, automatic na yon. Pero yung family nga, yan kailangan banggitin natin kasi ang family natin, yan ang sasamahan tayo hanggang hukay ng ating family, asawa, anak. Yan ang pinaka mawawalan, pinaka masasaktan pag meron tayong ginawang hindi maganda. Sila ang pinaka masasaktan kapag may nangyari sa atin. Sila ang pinaka magsasuffer. Kaya yan, isipin natin lagi ang ating family. Doon makakaano tayo ng tagumpay. Hindi man tayo yumaman, yung yaman natin sa pamilya, kumbaga, alam niyo yung kanta, ikaw ang aking tanging yaman. Ang family, isa yan sa ating tanging yaman. Emotional na kasi patapos na, kapatid. Ito na ulit si Brad Vane, the last of the Mohicans. Sa darating na anibersaryo, kita-kits mga kabalyero, kapatid sa iba't ibang dako, mga nauna at sa mga bago, aktibo ka man o hindi, saraba ka pa rin tumindig, kung saan ka galing ay babalik, walang nagsabing di ka kapatid, tatambilog na nakatatak, nagpapaalalang ikaw tapat, buong puso mo ay binigay sa kapatirang sa iyo kumabay, lusing hiyas na nasa iyong isip, loyalidad nakaburta sa puso,
magpaguman ng bawat pag-ihip, mananatili kang isang subo. LFS, tatlong daliri, itaas mo at isigaw. Viva Saraba, di magbabago habang buhay na nakatanaw. Apat namang pundasyon na yapo kung kaya't hindi naligaw. Ako si Bane mula Alpha Delta, nagsasabing huwag kang bibitaw. Ilang unos na sa atin sumubok na naging lakas upang magpatuloy. Mga pangaral na sa'yo humubog, kaya nung mangyari ay huwag ka susuko. Dahil simula at ang wakas ay kapatiran. Scouts, Royal Brotherhood, ako hanggang kamatayan, tara. Halika nang sumama, ilabas mo ang dugo ng sarapa. Kapit-bisig sa pagtulong sa kapwa. So ito si Utol Bane na alam mo kung anong pansin ko sa kanya. Ito, pwede natin itong ipanlaban sa flip top. Sa tingin ko sa lahat, sa 10, tingin ko si Utol Bane may chance to sa flip top kung sasali to. Magiging magaling to. Si Utol Bane ang pinakabata. 22 years old. So yung part niya, napansin ko sa kanya, yung talagang niratrat na ng niratrat, no? Talagang hindi siya pumipreno. Kumbaga yung preno niya, hindi yung full na aapak, yung konting tapik lang. Tapos ratrat na naman. Talagang mula umpisa hanggang sa huli, niratrat niya. Teka pa, ano ko to, baka may tumugtog na ano. So niratrat ni Utol Bane. So yun nga, si Utol Bane pinakabata. Parang naano siya, nabantayan sila ni Element. Tapos si Cypher, ang galing din ni Cypher. Si Cypher, although si Utol Cypher is parang hindi pa na-achieve yung na-achieve nila Element. Tsaka nila ng Aussie Dogs. Pero ito si Utol Cypher, gagawa to ng sarili niyang pangalan. Kasi mayroon nga ako narinig na kanta nito, ang ganda eh, yung Salamat. So anyway, nasalo nga sila ni Element, no? Tapos sinundan ni Utol Cypher, and then ang galing ng pagkakasunod-sunod nila Utol, Element, Cypher, Play, and then Bane. Si Utol Bane yung pinakabata. So parang nagabayan siya nung Siyam hanggang sa part niya. Kumbaga sabi nung Siyam, Tol, ikaw ang panguli ha. Puta, nasa iyo ang pagtatapos. Galingan mo. Ginalingan ni Utol Bane. Ibinigay niya yung kanyang todo. Niratrat niya yung huli hanggang sa matapos. And then, syempre, yung final chorus ni Utol Sid. Ginanon siya, nakbayan siya ni Utol Sid eh. Rito, little brother. Puta, ang galing mo. Parang yun. Although hindi sinabi sa kanta yun, dama ko yun. Yung ganon, yung inakbayan ka, batang kapatid, inakbayan ka ng panganay. Rito, little brother. Rito, bunso. Ang galing mo. Halika na't sumama. Tapos yung 10, ayun na. Kanya-kanyang galaw na yun. Papakita. Damn, grabe yung pakiramdam ko mga kapatid. Sobrang overwhelmed ako sa kanta nyo. Sa grupo nyo. Sana tumagal ng matagal na matagal. Hanggang mga 50 anyos na kayo, 60 anyos. 50 anyos, reunion, no? Gawa ulit kayo, yung talagang kayong 10 ulit. No? Yung kayo ulit na 10. Kaya kapatid, alagaan nyo ang inyong sarili. Stay true to the art form. Stay true to hip-hop. Stay true to SRB rap, to SRB music, to SRB, to our LFS. Mga kapatid, nagpapaalam, Brad Vlog, Alpha Epsilon, final review sa All-Star LFS 48 year founding anniversary. Paalam.